Parang hindi naman totoo na lahat ng magulang mahal ang anak. Kasi ako, hindi ko maramdaman yun sa magulang ko. Dahil hindi nga pala ako yung paborito. Hi Dan, ako si Yanni, 21 years old. Nagleya sa bahay dahil sa pamilya ko. Alam kong mali ito, pero ito lang yung alam kong paraan para maging okay ako. Magiging malaya ako sa pamilya ko mula sa mga masasakit na salita, gaya ng bobo, tanga mo, PI, at mga pananakit nila sa akin physically, emotionally, at mentally. Lagi kong iniisip why I don't fit. Kadugo naman nila ako, pero hindi kaugali. At lagi akong nasisisi because I don't see things their way. Hindi ako nabubuhay sa mundo nila. Kalaunan, natutunan ko na lang din na tanggapin na baka hindi kami iisa ng hulmahan. I am the youngest and the one who fights the hardest to be heard and seen. Ugali ko ang hindi sumunod sa mali. Magsiset ng boundaries kasi for me, doon lang ako sa tama. Kaya ako naging black sheep, the scapegoat, the rebel, the problem child for trying to break the cycle. Kasi madalas sa hindi, nagsasalpukan talaga ang ugali at mga opinyon namin. Simula pa pagkabata nabubuli na ako. From classmates to teacher, naririnig ko na yung mga linyang, "You are not good enough. May iba pa na mas magaling sa'yo." Titirahin pati physical appearance ko. Mataba raw ako, chararat. That's why I developed bulimia. Sinusuka ko ang kinakain ko para hindi ako mag-gain ng weight. Nag-indent ito sa isipan ko hanggang sa umabot ako ng 4th year high school. Pakiramdam ko, ang pangit-pangit ko dahil kahit sa bahay, nabubuli rin ako eh. I was not allowed to talk about my family before because pinoproject namin na we are a perfect family. Pero hindi nila alam na ang mama ko pa mismo ang number 1 bully sa buhay ko. Sa kanya ko unang nalaman na pangit ako. Payat ako noon tas sinasabihan akong pangit kaya nagpataba ako. Nung tumaba naman ako, pangit pa rin daw. Ang laki ng insecurities ni mama sa katawan at napaka-toxic ng ugali. Sumusulsul pa si papa ko para pagkaisahan nila ako. Hindi naman ako nag-iisang anak. 4 kaming magkakapatid at ako ang bunso. Ang 3 kong ate, parehong-pareho ng ugali ni mama. Matabil ang dila. I really do love my parents kasi sila yung nagpalaki sa akin. At inalagaan nila ako pero hindi ko talaga makiri yung ugali ni mama at ng mga ate ko. Feeling ko tuloy, pa-Cinderella level na ang sitwasyon sa bahay dahil sa pinagkakaisahan nila ako. Nung college na ako, mas lumala ang trato nila sa akin. Tinatapon niya yung mga gamit ko, pati mga props ko for my cosplay. Sasabihin niya na basura lang yan. Tapos, out of nowhere, sasabihan niya ako ng, "Bakit? Natatakot ka na marinig mo sa iba na mas maganda ako kaysa sa'yo?" Like, what the F? Hindi ko tuloy alam kung tumitira ba si mama ng kung ano. Like, mama ko siya eh. Pero feeling ko, insecure siya sa akin. Kinukuha niya lahat ng panggala ko na damit kasi it will never fit me again daw and mas sexy pa daw siya sa akin. Mukha na raw akong laspag at maraming asawa at anak even though I am still a virgin. Dahil daw mataba ako. Yun yung time na I lost my respect para kay mama. I can't leave our home nung time na yon kasi nag-aaral pa ako at wala pa akong stable job and income. Gusto ko nang umalis. Sa totoo lang. Nag-iipon ako pero I know hindi yun sasapat. Nagkasagutan kami isang gabi ni mama. She cried. At sinabing,
Bakit wala kang respeto sa akin? Hindi mo ba ako mahal? Sinagot ko siya ng, no ma, ako ang hindi mo mahal. Hindi mo ako minahal dahil every time I show you my drawings, my achievements, anong ginagawa mo? Sinasabihan mo ko na I wasn't good enough. Na kahit kailan hindi ako magkakaroon ng break sa career na gusto ko pagka-graduate na ako. Wala kayong lahat tiwala sa akin. Hardworking student naman ako before, Dan. Ginagawa ko lahat para magkaroon ng achievements like medal, ganun. Pero hanggang certificate lang kaya kong maibigay. Kaya lagi akong kinukumpara sa mga ate ko. Buti pa si ganto, may medal. Sana gayahin mo sila. Sorry, kung yun lang ang kinaya ko. Ang hirap kaya makipagsabayan sa mga matatalino. Sorry, kung ang meron lang ako, isipag na may konting utak. Pagkabigo, alinlangan, kumuhulo sa isipan. Mga pagsubok lamang yan, huwag mong itigil ang laban. Huwag mong isuko at iyong labanan. It's hard. Sobrang hirap. And sometimes, sinahayaan ko na lang ang sarili ko na damhin lahat ng sakit because pain demands to be felt, diba? Naniniwala ako na lahat ng hindi natin pinaprocess, we carry with us. Ayoko ng mabigat na bagahe sa buhay. Have been in survival mode for so long kaya medyo tumatatag na ako. Mahirap lang yung part na makita ang mga ate ko na mini-mirror ang unhealed behaviors ng mga magulang ko. Wala silang nakikitang mali sa ugali ng mama at sa pambubuli sa ibang tao, lalo na sa akin. Whenever I call them out, mega away sa labas ang ending. Siyempre, ako na naman ang mali. Kaya ako naging black sheep sa pamilya. Gusto kong makita ng pamilya ko ang paghihirap ko, but it was like screaming at a wall. Walang ibang nakakarinig. Ako lang din. My solution was to set boundaries by moving away from them at mamuhay ng mag-isa. Pangako ko nga sa sarili ko na bubuo ako ng pamilya na hindi ipapasa sa mga anak ko ang sakit na nararanasan ko ngayon. Don't be afraid to cut people off. And yes, kahit pamilya mo pa yan. It's agonizing and freeing at the same time, Dan. Sa ngayon, sumasideline na ako bilang VA para masuportahan ang sarili. Promise, Dan. Darating ang araw na aasenso ako sa buhay at mas matutulungan ko yung parents ko kahit na pangit yung pakikitungo sa akin ng mom ko. Iniisip ko na lang, magulang ko sila despite of their roughness to me. Ang ipapambawi ko na lang is lalo silang mahalin. I am now closing the generational trauma loop by caring for my parents at hanggang sa pagtanda nila. Pansamantala lang itong paglayo ko para huminga. Hindi ako papalamon sa galit at magtatanim ng sama ng loob sa kanila. Gaya ng ginawa nila sa mga magulang nila. It hurts like hell, but it ends here. Salamat, Dan, at may ganito kang programa. Kahit papano ay nabawasan ang bigat sa dibdib ko. Kailangan ko talaga na mahihingahan at makakausap. Ang kwentong ito ay kwento ni Yani. Kung mayroong pagsubok man, ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi laging bighatid kasawi. Ang pangarap mo ay magkakamtan, basta't maghintay ka lamang. At yan nga ang kwento ni Yani, no? Yani, maraming salamat sa pagpapadala mo ng iyong sulat dito sa Love Letters, kwento mo kay Dan. At unang-una ko masasabi sa iyo is kudos.
hindi madali ang tumayo sa ganyang sitwasyon, lalo-lalo na ang involved dyan ay ang iyong pamilya, no? Ang iyong nanay, especially mga kapatid mo. So, hindi talaga siya madali para sa mga bata o sa mga katulad natin na lumaki talaga na kahit hindi maganda yung relationship natin sa pamilya natin, lumaki pa rin tayong kasama sila. So, hindi pa rin siya yung ganun kasimple mag-cut off ng miyembro ng pamilya, no? Pero, tama ka kasi yung ganung, mabuti na lang din dumating kaagad sa'yo yung realization na hindi maganda to para sa akin, wala tong magandang maidudulot sa pagtanda ko. Pero ang pinaka nagustuhan ko is sobrang aware ka sa sitwasyon. Alam mo na maaaring kaya ganyan ang ugali ng parents mo, lalo na ng mama mo, is meron din siyang past trauma na naranasan dun sa, siguro sa lolo't lola mo. So, alam mo na hindi parang trip-trip lang tong ginagawa sa'yo ng nanay mo, no? Kasi, nabasa ko nga, no, sa TikTok, yung parang, para sa mga magulang natin, yun din yung best na akala nila, or yun yung alam nilang paraan para maging magulang para sa atin. Kaya, kahit sila nung time na yun, hindi nila alam yung nangyayari, pero ginagawa nila yung best nila. And, siguro sa interpretation natin, habang tumatanda tayo, parang, bakit ganun siya? Bakit ganun yung pagpapalaki niya sa akin? Pero, dapat din isipin nga natin, no, na yung mga magulang natin is, syempre, lalo na kung halimbawa mag-isa ka lang na anak or dalawa lang kayo, tatlo, wala namang handbook para malaman kung paano maging magulang sa isang anak, dalawang anak, di ba? So, even yung mga magulang natin, nagtatry din sila ng best nila para maging magulang para sa atin, para ma-provide yung pangailangan natin emotionally, physically. So, may ganong side din. And dun ako humahanga sa'yo, Ate Yani, na ina-acknowledge mo yun. Sa kabila ng lahat ng pambubuli sa'yo, sa kabila ng lahat ng mga masasamang sinasabi sa'yo, alam mo yun, hindi pag-support sa'yo sa mga gusto mo, sa mga pangarap mo. Sa dulo ng sulat mo, pinarating mo pa rin na hindi naman lahat kasalanan nila. Kasi maaaring, yun nga, may tinatakasan din sila. Kaya sobrang kudos sa'yo. At dahil sa ganyang mindset mo, naniniwala ako na malayo ang mararating mo. Marami ka pang malalampasan, hindi lang itong pagsubok na to, no? Kasi ang ganda ng ganyang mindset, yung malawak, yung hindi makitid, alam mo yun, yung hindi parang nagfo-focus sa mga. Kasi sa ibang tao, mag-focus yan doon sa sama ng ugali niya. Naging ganito tuloy ako, di ba? So parang, imbes na iwasan mo, nangyayari, pinaparot mo na, inuulit mo lang ulit yung mga pagkakamali na nakita mo sa magulang mo. Ikaw hindi. In-acknowledge mo siya, alam mo yung next step kung paano hindi maging ganon, alam mo yung, nilagay mo yung sarili mo doon sa posisyon ng magulang mo, most especially sa nanay mo, na baka kaya ka ganon siya. So, malinaw dito, Ate Yani, na marami ka pang mararating sa buhay, no, sa ganyang mindset. Kasi hindi lang naman yan sa pamilya or sa problema ang pamilya nag-a-apply. Yung ganyang mindset, makakatulong din yun sa work, sa paano ka makipag-deal sa ibang tao, sa magiging pamilya mo din in the future. So, siguro, imbis na sa mga nakinig sa atin, no, imbis na makita natin na parang kawawa naman si Yani, ganito yung pinagdaanan niya nung bata pa siya. Magpasalamat tayo, nalampasan niya, and i-admire natin yung ugali ni Ate Yani na nag-stand up siya kahit na ang sama-sama ng ginawa sa kanya ng experience na magulang niya, inintindi niya yung magulang niya at yung mga kapatid niya. And ang pinaka nagustuhan ko talaga doon is yung sabi mo, hihinga ka lang, itong time na to ay panahon lang para huminga ka or bumuelo ka. And then, pag naging successful ka, babalikan mo sila at tatratuhin mo ulit na baka maging isang buong pamilya ulit kayo. So, grabe yun. Nakakahanga talaga. Naniniwala ako na ang mga taong ganyan ng thinking, lalong pagpapalain ni Lord, lalong i-bless. Kasi, iba talaga kasi pag usapang pamilya tapos naging selfless ka para sa pamilya mo, iba yung balik ng blessing para sa'yo. Kaya, Ate Yani, good luck, no? Siguro, ito last payo ko na lang, no? Siguro, pag dumating yung point na yun na
Parang ginawa mo na, umasenso ka, then nag-reach out ka ulit sa kanila, and ginawa mo lahat, no, para maging maayos sana ulit yung pamilyang iniwan mo. Kasi nga, dinudurog ka na rin. Pero ang balik sa'yo is ganun pa rin. Alam mo yun, yung parang basura pa rin ang tingin sa'yo. Know your worth. No? Dahil, syempre, bago tayo makatulong sa iba, kailangan buuin muna natin yung sarili natin. And kung ganun pa rin yung pinapakita sa'yo ng pamilya mo, okay lang yung tumulong-tulong ka. Pero kung ayaw talaga nila, wag mo na ring i-insist. Kasi para sa katahimikan mo, katahimikan nila, kasi di ba, siguro ayaw talaga nila or parang iba talaga yung tingin nila. Mag-reach out ka lang paminsan-minsan or basta maging updated ka lang sa kanila, maging present ka lang. Pero wag na yung point na ipagsisiksikan mo yung sarili mo sa kanila kasi alam mo yun, for the sake of para maging buo yung pamilya natin. So, again, Ate Yani, maraming salamat sa pagsulat, maraming salamat sa pag-share mo, no, ng ganyang kwento mo dito sa Kwento Mo Kay Dan. At yun, thank you so much. Pasensya na kayo kung napapansin ninyo medyo iba yung setup natin kasi basta nag-experiment tayo ngayon ng setup. So, magpasensya nyo na. Medyo tinan nyo naman ang pawis ko dito. Ano? Saka magpapa-aircon na ako dito. Walang aircon. Mahirap. Anyway, maraming salamat sa lahat ng tumututok sa Love Letters Kwento Mo Kay Dan. Grabe yung views natin kahit papano. Talagang dumadagdag every episode. And talagang sa TikTok, medyo nagugustuhan din kahit papano. At least I can say that. Mga followers natin doon. No? Kaya kung meron kayo kaibigan, mga try nyo sabihin nyo, oy, panoorin mo to, okay, yung mga payo dito nila. ako na lang magbubuhat sa sarili ko. Sabihin mo, okay, mga sinasabi dito ni Dan, talagang nakaka-relate ako, ganyan. Malaking tulong na po yun. Kaya naman, maraming salamat. Until then, kwentong masaya, may kilig, may drama. Kung kailangan mo ng masasandalan, Kwento Mo Kay Dan. Mapapauwi